Good morning. Good morning. May sa tayo. Kahit adamanin na mapan tayo, hindi makakayang Word of God. Okay? Kaya kung mabasahin manan, ito yung apa na Tagalog, di Tagalog din mga ibasa. Na English mo din, bahasan di ako. Okay. Genesis chapter 3, verse 1 to 15. Ito yung makita na apay na aming natawag ka na nagpaso. Tuwan tinay anak mo saan naman nagpaso. Aming tayo at nagpaso. Okay, itong sinasabi. Ang ahas ay napakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo ba ang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa lamangan? Titignan ninyo yung question ni Satan. Very answerable. No? Hindi po pwedeng hindi sasagutin ito. Dahil kasi baliktad papansinin ninyo. Walang ganoon na sinabi ang ating Panginoon. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? So, sumagot ang babae, maaari namin kakainin ang anumang bunga ng halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ihimuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. So, binaliktad na naman na itong babae. Dinagdagan na naman ang kanyang sinabi, di ba? Walang sinabi ang Diyos na hihipuin, kundi kakainin lamang. But here is Eve trying to add something. Kung pagkasahin natin sa chapter 2, sabi niya, do not eat any fruit that is in the middle of the garden. That was the command of our Lord, of Yahweh. Sabi niya, dahil pagkakain kami ay mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kayo'y kakain, kayo na kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa. Matapos kumain, noon nila na lamang sila'y ubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng ibos. Pinagtatabi-tabi nila, ang tagtabi nila, tahi-tahi nila, ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nagdapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Okay? That will be the passage that I'm gonna be expounding this morning. Where are you? Natatakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bunga na pinagbabawal ko? Kasi pinakain ko ako ng babae binigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoon sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya't ako'y natuksong kumain, sagot naman nito. Going down to verse 14, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas,
Sa iyong ginawa may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng ayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay pagapang at kumain ng alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi niya ay lagi kong paglabanin. Ang binhi niya ay dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ay ikaw ay tututin. Panginoon, maraming salamat muli sa isang napakagandang araw na kung saan kami po ay tinipon mo upang makinig ng mga salita mo na kung saan ito ang aming kalakasan, kalumungan, Panginoon, para po makita namin, Panginoon, ang bawat buhay namin. Ayan mo, O God, na makatotohanan ito na akin pong bibigkasin, O God, this very morning will not be only inculcated in the minds of my brethren, but likewise, it will get into their hearts, Father God. So, my Lord, as your words, in Jesus' name I pray. Amen, amen, and amen. Okay, now, kung titignan po natin ang kasaysayan nito, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, makikita po natin na ito yung unang pagkakasala ng tao. Because the first sin actually was committed in heaven by Lucifer. Diba? Bago ang tao. Yan po. So, makikita po natin dito na si Adan ang unang nilalang, yun yung tinatawag na federal head ng bawat isa sa atin. Pag sinabi kong federal head, siya ang representative of all human race. Siya ang nag-represent sa atin lahat ng mga tao. At ang kanyang sinfulness, no, it highlights also the sinfulness of all humanity. His descendants. Siya ang originator ng sin at kamatayan sa mundo nito. Okay. So when God said, "Where are you? Adam, where are you?" This is not actually a literal call. Now, hindi ito literal na tinatawag niya, "Asaan ka, Adam?" Because we know that God is omniscient. He knows everything and nothing is hidden from Him, right? Yes. Diba? Wala. So it's not actually a literal call, but it is a call that is spiritual in nature. Spiritual ito. That is directly addressed to the soul of what we call Adam. The soul of a lost and human a fallen man, I would rather say. And of course, this call is not only to Adam, but is also extended to each and every one of us until now. Ito ay panawagan ng Diyos, hindi lamang kay Adan, kundi lahat tayo hanggang sa ngayon. Dapat yan ang titingnan po natin. At ang call na ito, "Where are you?" There are lots of implication that we can glean from it. Okay? Marami tayong makukuha dito na implication. So I would like just to tackle 3 implications, although there are lots now, but I choose to give 3 implications na kung saan makikita natin ang ibig sabihin ng Adam, where are you? You know, last night, I went to sleep in Minnesota, no? Wala kanya mag-i-mensahe kaya, wala kanya katitak-takat. Sude, baka ito kami Pastor Rude. Then, nagpuyatak na siya talaga na rami lang pinasage ko dito. And then, iso, hampay nga lang pa sila sapa, pinmanaw ako na ito nagtigos, tapos tuloy ko ba nagtatay jay. No? So, gusto kong makita ng bawat isa sa atin, unawain natin maigi, pagkatapos ay i-apply natin sa ating mga sarili. Amen? So, titignan po natin, where are you? The first implication is that it was a call. No? It was a call to a spiritual condition.
Ito ay spiritual condition. We know that when God created Adam, He put him in a perfect place, which we call paradise. Paradise, a very perfect place. You can never see sin in paradise during the very time. Pero, nung siya'y nagkasala, just after Adam fell, sabi ng Panginoon sa kanya, "Where are you, Adam?" Sabi ko, ito po, ang Hebrew word nito, hindi po yung epho-ata. Dahil kasi sa Hebrew, there are lots of shades of meaning, but you have to get the right meaning. Pag epho-ata kasi it is addressed to what we call man or male. But epho-at is addressed to a woman. Pero hindi ito ginamit because when we say, "Where are you?" If it is the epho-ata is used, kapag yun ang ginamit, ito po ay yung location ang sinasabi. Where are you? Diba? Ayan mo? Yeah, kasi in our contemporary English, alam mo natin pag sinabing, "Where are you?" We're talking to a place. But the word that the Hebrew word, the word was used is ayeka, which is spiritual in nature. Spiritual ang isinasaad nito. Okay? Alam po natin na si Adan, okay, when he was created, as I said a while ago, he was put in a very perfect place. May magandang condition ng kanya sarili towards God. But when he fell because he defied what we call the command of God not to eat from the tree of life, anong nangyari? Nabago ang kanyang kondisyon. Ito, ayeka. Kondisyon. Spiritual. Yon. Yung sinasaad nito, tinatawag nating ayeka. Alam mo natin that God is not asking Adam where is his location, but He is calling him, He is telling him all about his condition. Diba? So, ang connotation nito ay spiritual, yung standing ni Adam, pagkatapos siya ay nagkasala. Diba? Alam mo natin nung create ni Lord yung si Adam, and then ito'y mula sa putik, di ba? And then he breathed on his nostrils, and the Bible tells us that it became a living soul. Nabuhay siya. Obviously, ang tao pala ay dual in nature. Yung spiritual at yung physical. Noong unang paglalang sa kanya, ay talagang there is that physical and spiritual, but when Adam sinned, wala na. Naging putik na lamang siya. Naging tao, I'm talking spiritually, para makita ninyo, naging putik, wala na sa kanya yung inihit ng Diyos. Okay? Nawaan ninyo? Dahil kasi yung word, yung putik kasi yung adama. Tapos, pinag-awan niya ako Diyos, iti angos na kinagbalit nga, nabiyak na maysa, nga kaluluwa ko na natoy. Diba? So, his soul, his living soul, became a dead soul. Mawawatan na. Ha? Tatwang ordinature ti tao, hindi nagharapit niya ako Diyos, itipid that is what we call the material, and then he breathed on his nostrils, chapter 2, verse 7, he breathed on his nostril, and it became a living soul, nabiyang di jay. But when he defied God's command, here again, wala na, patay na ang tao. He is spiritually dead. So yung word na, where are you, Adam, where are you? God is prompting Adam to recognize the vast distance, no? Distance, his sin
had taken place between him and God. Doon napakalayo na yung kanilang agwat. Kailangan tingnan mo ang sarili mo, ang pagkabagsak mo, ang inyong fallen condition. And we know that this was also affirmed by the Apostle Paul in the book of Ephesians, right? Nung sabi niya, you are dead because of your transgression and sin. Di ba sabi ng banal na kasulatan? As for you, you are dead because of your transgression and sin. Sabi ni Apostle Paul, doon sa chapter 2, verse 1, and he also characterized the condition of man's nature. Doon sa Romans chapter 3, verse 10 to 15. Diba? Anong sabi niya? Doon sa Romans chapter 10, verse 15. Kailangan marinig ninyo ito para alam ninyo ang kalagayan ninyo. Hindi kung tayo ay laging nag-church ay ligtas ka. No? Titingnan natin. To. Hindi kung tayo ay nag-church dito. It is my duty to tell you, it's my task to tell you everything, the truth. Mahirap yung dito tayo, pagkatapos doon din tayo sa impyerno pagdating ng panahon. Itong sinasabi ng sa verse 10. Sa verse 11. Ayat 10. As it is written, there is no one righteous, not even one. Of course, we are all depraved people. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Yan po ang kinigit niya, Apostle Paul, sa mga tao. No? At hindi nga ako sa atin, my friends, no? Hindi kung tayo ay pumupunta sa church, ay tayo po ay papunta sa langit, no? So, may kaibigan, mga kaibigan, no? Etong panawagan ito ay panawagan patungkol sa kondisyon ng ating kalagayan ng ating kaluluwa. At ang panawagan ito ay hindi lamang kailan, kundi para sa bawat isa sa atin hanggang ngayon. Of course, it is a call to self-examination sa bawat isa kung ano ang kondisyon ng inyong kaluluwa, mga kapatid ko kay Kristo. Mga balita, kananak mga admismisa, kanayak mga Bible study. No, that's not actually the guarantee of being saved. So, nga nga, mingmingan niyo ti kararuha tayo. No? So, iti question ko itata, kakapsa. Nagsa pa. Kumusta ang kondisyon ng inyong kaluluwa? Nasa Panginoon ba o nasa mundo? Dahil kasi makikita mo mga Kristyanismo ngayon, no? Yung mga word, ipinapasok nila sa church. Yung worldly, what I mean is connections or practices. It is being in church. Hindi ka, kung ikaw ay laging mas umaawit ng napakalakas, no, that is not a guarantee for you to go to heaven. Kitaan, iti bagin. Kitaan tayo, iti bagbagi tayo. So where are you is a call to a spiritual condition. Ano kaya ang kondisyon? Nakahati ba ang kaluluwa ko sa mundo at sa Panginoon? Sabi ng Bible, no one can serve two masters at a time. God wants your faithfulness. Ganon ang Diyos natin. No? So, a call to spiritual condition. Ano kaya ang condition ng atin?
nung masagat katawan dapat agatag bati. So, nakita natin, no? Moreover, hindi lamang yun, no? Yung, where are you is not only a call to a so-called spiritual condition, but also to a spiritual direction. Where are you? Ayan na, ti direksyon tatang, iti kararwam. Bakit? Because when Adam ate the forbidden fruit, he saw himself naked, ashamed, and not only that, he was enveloped with fear. Takot ang nasa kailangan sa kanya. No? Takot ang nandoon sa kanya. Yan ang consequence ng kasalanan, kapatid. You know, nakedness is actually a symbol of guilt. Nagkaroon na siya ng guilt. At ang resulta nito ay nagiging shame at fear. Pagkatakot. Pagkatakot sa Diyos. Pagkatakot sa lumalang sa Kanya. Pagkatakot doon sa nagbigay sa Kanya ng lahat-lahat ng mga bagay. Yun po, no? Is a reverential fear ang andi dito. Remember, they are God's first creation, ha? Para makita natin. Ito. Kaso nagkasala sila. So, hindi lamang yun. Hindi lamang yun ang naramdaman nila. It also points out to what we call emptiness. Spiritual emptiness. Iti may kadakwada na kung saan iba na ang direksyon ng kanilang pamumuhay. Iba na. Diba? Ganyan kasi, pag ikaw ay nagkasala, iba yung direction ng pamumuhay mo eh. Diba? Nahihiya ka na. Diba? Natatakot ka. Halimbawa, may umutang sa iyo. Diba? Pag nakita ka, wala. Iiwasan ka. Naman maniningil na naman yan, umutang. Diba? Ganun yun eh. Natatakot. Pag magkita ka. Dahil maniningil ka. Nahihiya ka. Diba? Yun po ang nakita po natin. Anong implikasyon ng sinasabing Adam, where are you? Asaan ka? Adam. Iba na yung direksyon niya. At ganoon sa buhay ng bawat isa sa atin, kung talagang we have committed sin, no? Iba na. Nandyan yung shame, nandyan yung pagkatakot, nandyan yung guilt. At ganoon ang nangyari sa kay Adam at saka Eva. Kumusta kaya, beloved, ang inyong kaluluwa? Is it aligned with the spiritual direction of God's standard? Naka-align ba sa kagustuhan ng Diyos? Yung tinatawag nating, Dahil kasi nakakalungkot, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, dahil napakaraming churches, sa ngayon, nalihis ang katuruan. We have God's standard here. Andiyan yung standard ng Diyos. Ginagamit nila, pero pinipilipit nila ito. Sakin mo, sasabihin mo si Diyos, si Kristo ay tao lamang? No. The Bible is explicitly telling us that Christ is God. Diba? Hindi nga niya ako Diyos na Diyos. Niya ako gawin Kristo na Diyos. Pero here they are, teaching a different gospel. Yun ang sinabi ni Apostle Paul sa mga Galatians. Ano sabi niya? Did you receive a different gospel? Why is it that you are being persuaded? Persuaded by another gospel. Diba? Apa yung mga uskot sa bali ng gospel na eh? Hindi sila umaayon
ayon sa pamantayan o standard ng katuruan ng Diyos, which is the Bible. May madaduman at nainayunan naman. Di ba? Pero alam natin mga kapatid ko kay Kristo, there will be a time, okay? That when we face God, maybe we can reason out, telling Him, Lord, I go to church, I give my everything, but, kitaon tayo, iti direksyon, iti biyan tayo. Iti karalwa tayo ang kapsat. Una na ni 7:21, in the last day, many will say to me, Lord, Lord, I preach in your name. I cast out devil in your name. I perform miracles in your name. But I'm gonna say to them, away from me, I never knew you. Yung word, I never knew, meaning to say, wala tayong relation. Yes, of course, you're going to church. You are preaching the word. You are attending Bible studies. You are praying, but the truth is that we have no relationship. I never knew you. We have no intimate relationship. Sika lang mga iba, magalita nga. Ada relasyon ta? Ano na? Yun lamang po tumutupad, sabi niya, sa salita. Ang sinasabi ng Bible. No? And this was also affirmed by the Apostle Paul in the book of 2 Timothy. Sabi niya kay Timothy, when he was pastoring in Ephesus, he said, preach the word in season and out of season, because the time is coming, sabi niya, na darating ang panahon na kung saan, sabi niya, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Sound doctrine, when you say sound doctrine, that is the real gospel that the Bible is telling us. Diba? For the time will come, people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. And that's very common nowadays. Now, to many churches. Ay, good to say. Amo yun ni Madam Tayo, I have to tell you this, no? Ni Madam Tayo, ni Mayor, napan ini hyper-graced. Grabe, digit, kaya na. Madam, where are you? Kaya nga, Clarita, where are you? Hindi yung nawawalik ka na iba ng direction mo eh. At marami dyan. Ba't ibang direksyon? Meron pang linggo lang pang first Sunday lang, di ba? Meron yung every Sunday. Meron yung palipat-lipat. Ibang direksyon. Nakakalungkot na magkita. Marami tayo dito. Kaso nag-church pero kaya lang sinabi ko, marami ang pupunta doon. No? Dahil sabi kasi ng Bible, maluwag yung daan at maraming dadaan doon. Baklay-baklay na, ano nga klase na basol ka. Pero masikip nga, kita mo babal niya, baklay na basol mo eh. Diba? Ano nga mailugan mo, nagibas-basol mo, tabasin nga rin. Ano nalawa? Sige, pakim amin, nagibas-basol mo, gilugan mo, makan ka. That is the teacher's kid, no? The picture. At dapat yan ang titingnan natin, mga minamahal mong kapatid kay Kristo. No? Kumusta ang direksyon ng ating buhay Kristiyano? Kumusta? Baka wala ng direksyon. Baka papunta doon na. Kapag walang direksyon, ibig sabihin, naglalakad ka sa isang madilim.
Walang direksyon. Pero kapag ikaw ay maglakad sa isang may ilaw, maliwanag, may direksyon ka. Di ba? Spiritually speaking. Maraming nagtatago. So nakita po natin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, yung pangalawang implikasyon. And of course, lastly, hindi lamang ito panawagan kay Adam about his spiritual condition, about his spiritual direction, but it is also a call to spiritual communion. Diba? Sabi ng Bible, nung nagkasala sila, anong ginawa? Nakita nilang sarili nila na umutubad, nakita na pagkatapos natakot sila, nagtago. Ganyan ang itsura ng tao, nagtatago. Na? Nung una, they met with God face to face in a perfect place, Garden of Eden. Diba? Face to face, na nag-uusap sila. But when Adam fell, hindi sinabi ng Panginoon, itabon, hindi. Anong sinabi niya nung nagtatago si Adan? Adan, nasaan ka? Nasaan ka? Gusto kong maging manumbalik yung ating communion. Gusto kong manumbalik ang ating connection. Gusto kong manumbalik ang ating relation. Nasaan ka? Diba? Hindi ganun eh. Ganyan ang Diyos. Kaya nga nanawagan ang Diyos. Hindi lamang kay Adan, kundi sa atin. Baka putol ng ating communion sa ating Panginoon. When I say communion, yung relationship ba? Yung connection. Diba? Yun ang sinasabi nito. Baka putol yan. But, you see, God initiated the move to restore the lost communion and relationship with Adam. Siya. Di ito ang picture na kung saan ang Diyos ay talagang naghahanap yung Kanya. Yung Kanya. Sinong Kanya? For those whom He has chosen before the foundation of the world. In love. Yan ang hinahanap niya. Dahil kasi nung pinanganap ng tao lahat dito, tayo po ay different people. No? Kahit kung saan kurap tayo amin, kurap, awat dinalintin. Nga kurap amin. But among those kurap, meron tayong tinatawag na elect at meron tayong tinatawag na reprobates. Pag sinabi mong reprobates, yan yung mga talagang paggatong sa impyerno. Pag sinabi mong elect, yan po yung ipinanganak na makasalanan na hinahanap ng Diyos. That is what the Bible teaches. Yan ang sinasabi ng Bible. Diba? Theologically speaking, lahat tayo. Dahil may pinili ang Diyos nung una panahon pa. Walang tao dito sa mundong ito. But in Him, before the foundation of the world, you are already chosen. Ephesians 1:4. At gusto niya i-restore yung tinatawag natin broken relationship. Sa church, kung talagang isang mananampalataya, tunay kang elect kapatid. At napuputol yan tinatawag natin relationship mo sa Lord o tinatawag natin communion natin. Kung minsan, iba na yung ginagawa mo, paminsan-minsan ka lang sa church, paminsan-minsan ka lang sa mga prayer meetings, sa mga Bible studies, the commands of God to do so, kapatid, napuputol na siguro. Yang tinatawag natin, communion mo sa ating Panginoon. So this is another reflection. The call is another reflection for all of you to see if you are truly in communion with God. Tama ba ang relationship mo sa ating Panginoon? And we know that the only
way to have a communion with the Father is that we must first have a communion with our Lord Jesus Christ. You cannot have communion with the Father without communing with our Lord Jesus Christ, because it was the Lord Jesus Christ of whom God sent para sa magkakaroon uli ng communion. Yung relationship natin na ma-restore, gano'n yun. Dahil kasi maraming hindi naniniwala sa ating Panginoon eh. Tao, propeta, or whatever, a little God. Hindi. Pinadala na yan para po kapag nagkaroon ka ng communion, di ba sabi niya sa John 14:7, sabi ng ating Panginoon, comes directly from His mouth, He uttered, if you know me, you know my Father. You see? So if you do not know the Son, you do not know the Father. Ganon yun eh. Nasabi sa John 14:6, 14:7. Di ba? At sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. John 6, di ba? Oh, if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do not know Him and have seen Him. Di ba? Ito ay sinabi niya kay Thomas, dahil si Thomas kasi hindi namin alam ang daan papunta doon sa Ama. Kung kilala niyo ako, di pupunta kayo doon. Pero pag hindi mo ako kilala, tinuturing mo akong maliit na Diyos, tinuturing mo akong propeta, tinuturing mo akong tao lamang, kapatid, you will never go to the place where our Lord Jesus Christ prepared for those who He elected. Diba sabi niya, do not be troubled, trust in God, trust also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have not told you. I will go and prepare a place for you, then I will come back and take me with you, so that where I am, you may be also. Adakamit nila. Kaya nga, ang Panginoon lamang ang kaparaanan para ang bawat isa sa atin ay makakapunta roon. Amen? Kaya nga Christ-centered eh. Di ba? Only Christ-centered. We have a Christ-centered church. We must have a Christ-centered life. Now sometimes, of course, meron tayong pagkukulang. So nga masabog, siguraduhin, itimaysa, kinmaysa, na ada tayo, kandiapo tayo na Heso Kristo. Tatlo, dunten di panawin, awan di danag. Kanahin niya ba, kadaya binmatukan niya tayo, awan. Awan binmato. Malos doon tayo amin. Di problema ang tayo nga muna, paano? Diba? Pero we do not know when. So, my dear Baguio Christ-centered Church brethren, nakita natin yung tatlong katotohanan, no? Patungkol sa implikasyon ng salita, asaan ka, Adam? Where are you, Adam?